Let me walk. We walk, blessed Lord, in the way thou hast done. Take to the land above. Giving cheer everywhere to the sun and the moon. Fill my way every day. Fill my way. Fill my way every day with love. As I walk with the heavenly love, let me go on with a song and a smile. Fill my way every day with keep me close to the side of my Savior and God. Let me never in darkness rule. Keep my path free from wrath and my soul satisfied. Fill my way every day with fill my way every day with love. As I walk with the heavenly love, let me go on a walk with a song in my heart. Fill my way every day with love. Soon the race will be on, and I'm traveling by light in my home above. Let me seek blessed King all the way to the throne. Fill my way every day with love. Fill my way every day with love. As I walk with my heavenly love, let me go on with a song and a smile. Fill my way every day with love. When the road is gone up yonder, 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 when the trumpet of the Lord will sound and time shall be loud, and the morning breaks eternal bright and clear. When the saints shall gather over on the other side, and the road is called up yonder. When the road is called up yonder, when the road is called up yonder, when the road is called up yonder, when the road is called up on that bright and cloudless morning, when the dead in prison rise, and the glory of the resurrection shines, when His chosen ones shall gather to their own land, and the road is called up yonder. When the road is called up yonder, 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 let us labor for the Master from the darkness and His light. Let us talk of all His wondrous love and care. Then when all of life is over and our work done, and the road is called up yonder, I'll be there.
God. Amen. Amen. Okay lang po natin. Shout to the Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound
Hallelujah. Pagpunyi, Panginoon. Hallelujah. Isigaw, Panginoon. Pagpapagpaputihan. Yes, Lord. Amen. Lord God, ilog po namin ang aming mga ulo sa sa iyong kabalagyan, sa iyong kapangilinan. Nagsasabi, Panginoon, may mga tao na we are weak, but kami po'y mahihina, ikaw po ay malakas. Tama, Lord. Amen. Pangilinan sa Kaya kung kami nagsusumamo sa mga dito, Lord God, lumalapit, Panginoon, sa itong banat at nagsasabi, Lord God, hallelujah, na tulad ng sinabi mo, Panginoon, hallelujah, na kung kami lalapit sa iyo, na bukas ang aling mga puso, bubuksan mo ang durungawan ng langit, Panginoon, at magbubuhos ka ng pagpapala na walang sugat po kami mapaglagyan. O, kanilang Diyos, hallelujah, pinangkin po namin, Panginoon, ang pangako mong ito sa mga hallelujah, magbuhos ka ng pagpapala, sugat walang mapaglagyan ng mga kaluluwa na narito, Lord. Pagpapala, Panginoon, na magdudulot ng kalabasan, pagpapala na magdudulot ng tibay, Panginoon, pagpapala na tutugon sa lahat ng aming mga pangangailangan. Nakilang Diyos, sinisinta po ka namin sa mga sa Lord God. Hallelujah, kung ibaray ka pinakikita sa amin, hindi po kinalulugdan. Hallelujah, buksay mo po ito. Kapag mo pa rin, panang, ang iyong panang na Espiritu. Kaya nung nakatayo po kami sa iyong nalapan, Panginoon, hallelujah, na malinis na sisindahan. Hallelujah, ang iyong pagpapala sa mga Kristo. Bless us, Lord God. Hallelujah sa aming Panginoon, na walang kakayanan sa buhay, Panginoon, kung minsan, hallelujah, ang pagpapala mo na lamang ang aming dinidiligan, Panginoon. Hallelujah, ito na lamang ang aming sinusulingan, Panginoon. Ang iyong palagiang tulong, Panginoon, para sa amin. Iyong Diyos, hallelujah, minsan pa, Panginoon, isugo mo yung parang Espiritu. Huwag kami sa unahan nito, Panginoon. Hallelujah, ng iyong salita, ng iyong kalooban. At kaya nung mailagad po namin ito, habang hinintay po namin ang iyong muling pagdating, para punin kami. Kaya kami sa kalwalatian. O dakilang Diyos, pinatas po namin ang iyong dakilang pangalan. Sa taas lugar ng aming mga puso. Gariyan mo po kami, Panginoon. Kaya mo, Lord, ng bawat bagay na sabihin mo sa amin ay nawag na ilakad po namin. Sa pangalan po ng Panginoon Kristo, para sa madalain lahat ng madalain sa sabihin. Amen. At kaya po, Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. At pumunta rin tayo sa Romans chapter 8, verse 34 to 35. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Who is he that condemneth? It is Christ that died. Yea, rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Purihin ang Panginoon. Basbasan mo, O Diyos, ang iyong mga salita. Gawin mo po itong buhay sa amin, Lord God. Isang salita na makatotohanan, Panginoon, para sa amin. Upang sa aming paglalakbay sa mundong ito, Lord God, ano man po ang aming maranasan sa pitin, Panginoon. Tunay na masasabi po namin ang sinabi ni Pablo, sino ang makapaghiwalay sa amin kay Kristo, sa pag-ibig ni Kristo? Ikaw pong magturo sa amin sa umagang nito, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, ng bawat hibla at imaymay ng iyong salita ay makain ng aming kaluluwa sa umagang ito, Panginoon. Sa pangalan po ng Panginoon Kristo, ito pong aming salamat dalangin, lahat ng banal mo
magsabi ng Amen. At Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Mari na po tayong makaupo. Praise God. Tinuro po sa atin ng ating mensahero at yun din ang sinasabi ng ating banal na kasulatan, yung nga lamang kailangan lang talaga natin na pag-ugnay nito para makita po natin na may tatlong baitang ng ating pananampalataya. Ang biyaya ng Diyos, mga kapatid. At sabi ng ating mensahero, mga kapatid, repentance is the beginning of justification. Ang justification po ay sa Tagalog pag-aaring ganap, na minsan sinasabi ng pag-aaring ganap matuwid. Kasi yun po ang very purpose ng justification, to make us righteous in the sight of God. Gagawin tayong matuwid sa harapan ng Diyos. Tayo pinanganak na makasalanan, whether we like it or not. Pinanganak tayong makasalanan at ang batas dito, mga kapatid, ng Diyos ay ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung hindi maalis yung kasalanan, tayo po ay mamamatay. Wala po tayong buhay na walang hanggan. Ang dahilan bakit po tayo nagtitipon sa umagang ito, sabi ni Brother Branham, kung ang kapag-asahan mo ay hindi nakabatay sa pagkabuhay muli, walang saysay, mga kapatid, ang iyong pananampalataya. Yun po ang punot dulo, yung resurrection. Ang punot dulo ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kung hindi yung pagpakay natin, walang dahilan para tayo nandito, mga kapatid. At ang unang hakbang na itinuro sa atin ng ating mensahero, mga kapatid, ay magsisi, dahil ang unang hakbang ng tatlong biyaya ng Diyos, mga kapatid, ay justification. At ang justification, ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, sa layman's term o ordinaryong pangunawa, mga kapatid, ay dinideclare ka ng Diyos. Pinapahayag ng Diyos na ikaw ay inosente, ikaw ay matuwid. Yun po ang ibig sabihin nun. At dahil dinideclare niya na ikaw ay inosente at matuwid, sa isip ng Diyos, mga kapatid, wala kang nagawang kasalanan. Wala siyang babalikan. Hindi tulad natin mga tao, pag nagkasalang ating kapwa, pag naulit yung kasalanan niya, may binabalikan tayo. Inulit na naman niya. Ganon tayo. Inulit na naman niya yung bagay na ginawa niya dati. Gumaganon tayo, mga kapatid. Kasi naaalala natin yung bagay na ginawa niya at yung hapdi at sakit ng bagay na ginawa niya nandun pa sa ating mga puso, hindi matanggal. Ang pwedeng magtanggal lamang yan ay ang ating Panginoon. At sa Diyos, pag ginastify ka, hindi lamang kanya pinatawad. I-declare niya, mga kapatid, na inosente ka. Wala kang nagawang kasalanan kahit kailan pa man. Although in your own self, mga kapatid, alam mo, marami kang kasalanan. Alam mo, marami kang nagawa, mga kapatid, na pagsalangsang sa kalooban ng Diyos. Pero sabi nga ng ating binasa sa Romans chapter 5 verse 1, tayo ay na-justify, mga kapatid, ng ating Panginoon, at ito ay sa pamamagitan, mga kapatid, ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Makikita natin doon, mga kapatid, na may kapayapaan tayo. Pag tayo ay na-justify, mga kapatid, may kapayapaan tayo. At yung kapayapaan is not just a calmness of emotion. Hindi lamang emotional calmness to, kalmado ako, wala akong alalahanin, wala akong problema, payapa ako. Hindi lang pong ganon. Pag sinabi na we have peace with God, we are reconciled back with God. Tayo na ipanumbalik sa Diyos. At yung naipanumbalik na yon ay yung relasyon, mga kapatid, bago pumasok ang kasalanan sa Eden. Kung saan nakikita natin sa Genesis chapter 3 verse 8, sabi doon, mga kapatid, na God walked with Adam and Eve. Sinasamahan ng Diyos si Adan at Eva na naglalakad in the coolness of the day, mga kapatid. Tingnan nga natin yung Brother Jabal, ng Genesis chapter 3 verse 8. So may pakikitungo ang Diyos. At ang pakikitungo doon, makikita po natin, nakalmado, walang problema. Mga kapatid, maganda yung relasyon. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. Noong pumasok na yung kasalanan.
Nung pumasok na yung kasalanan, nagtago na sila. Meron na, mga kapatid, nangyari na hindi maganda doon sa napakagandang relasyon ng Diyos at tao, mga kapatid. Nasira. Ang tingin ng Diyos at amoy ng Diyos sa kasalanan ay masamsam. Sabi ng ating banal na kasulatan, kaya ang Diyos tumatalikod. Pag nakikita niya yung kasalanan, tumatalikod siya. Inihihiwalay niya yung kanyang sarili sa tao. That's the reason behind, mga kapatid, tayo ay nahiwalay sa Diyos. Masamsam ang amoy, mga kapatid. Ayaw amuyin ng Diyos, ayaw tignan ang kasalanan. Pag nakita ng Diyos ang kasalanan, violent yung reaction niya. Kamatayan. Can you see that? Kaya nga kailangan tayo ay may panumbalik sa dati nating kalalagayan. Kung hindi tayo may panumbalik sa dati nating kalalagayan, mga kapatid, palaging nakaumang yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangan mawala yun. At para mawala yun, gumawa ng paraan ng Diyos. Ang paraan na ginawa niya, mga kapatid, dahil mahal na mahal ka tayo. Yan ang sinabi niya sa John 3:16, di ba? Alam na alam natin yun. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but will have eternal life. So yun yung kaparaanan ibinigay ng Diyos dahil mahal na mahal niya tayo, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isa, sinisintang anak, mga kapatid, upang siya ang hahalili sa atin. Tayo ang dapat namatay, pero humalili siya. Siya ang namatay para sa atin. Kinuha niya lahat ng ating kasalanan sa kanyang sarili at ipinako niya sa krus, mga kapatid, at yung pagkapako sa krus na yun, sabi, mga kapatid, ng Colossians chapter 1 verse 15, kung di ko nagkakamali, mga kapatid, binura lahat ng kautusan na laban sa atin. Yes, amen. Lahat ng ordinansa Jesus Christ. na laban sa atin. Tama ba? 115 na yan. Pakitignan na lang. 214. Binura lahat, mga kapatid. All the ordinances, mga kapatid, na laban sa atin ay binura, mga kapatid, ipinako niya sa krus. Hallelujah. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to His cross. Ganon po ang ginawa ng ating Panginoon. Kinuha niya lahat, mga kapatid, ng ating kasalanan, na pag nakita niya sa atin, mga kapatid, ang kanyang reaksyon ay violente, tayo ay mamatay. So ang ginawa niya, siyang namatay para sa atin. Humalili siya para sa atin. Pero yun, yung Diyos na lumikha sa atin, yung Diyos na may kapangyarihan sa ating buhay, yung Diyos na pwede niyang gawin anumang bagay na gusto niyang gawin sa atin, mga kapatid, siya pa yung bumaba mula doon sa kanyang kataas-taasang kalalagayan na hindi kayang abutin ng sino man, mga kapatid, upang hindi para sumbatan tayo kayo mga makasalanan, kundi sabi ng ating banal na kasulatan sa Philippians chapter 2, siya'y naging mas mababa. Ay, tama. Siya'y naging mas mababa sa atin. Siya'y naging lingkod natin. Siya'y naging alipin natin upang mabura yung kasalanan. Amen. Salamat Pero po, niya Jesus sabi doon, Christ. hindi niya pinagsamantalahan. Yes. Nangkinin na siya, Diyos! Nagsabihin, mamatay kayong lahat dahil sinaptan ninyo ang aking damdamin. Mamatay kayo lahat, bumaba ako sa oras na ito para ipakita ko sa inyo na ako'y makapangyarihan at mamatay kayong lahat. Hindi ganun ang kanyang ginawa. Lord, salamat. Kundi sabi, mga kapatid, ng ating banal na sulat, naging masunurin siya hanggang sa kamatayan. Bakit? Doon lamang tayo magkakaroon ng katwiran. Doon lamang tayo magkakaroon ng righteousness. Hanggat hindi namamatay si Kristo, hindi tayo magkakaroon ng katwiran. Yes. Kaya purihin ang ating Panginoon, purihin ang kanyang kagandahang loob, Hallelujah. purihin ang kanyang kabutihan, mga kapatid. Hallelujah. That's the peace Yes, amen. na ating tinanggap mula sa ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Nagpalit ang ating kalalagayan dahil dito. Hallelujah. Kasi bago pa man bumagsak ang tao sa kasalanan, ang ganda ng ating kalalagayan. We have peace with God. Nakikitungo ang Diyos sa tao. Magandang relasyon. Everything is in perfect order. May pagkain ka. Ano mang nais mo, magkakaroon ka. Wala kang hirap. Walang pasakit, walang pasanin, walang kadalamhatian, mga kapatid, sa panahon na yon. God provided it all. Wala. But sin, pero ang kasalanan, changed it all. Nag-umpisa na magkaroon, mga kapatid, ng kadalamhatian ng tao. Sabi ng Diyos, mula sa araw na ito, mula sa pawis ng iyong mukha, ulo, ay kakain ka ng iyong tinapay. Dati walang pawis. See? Wala dati pawis. Hindi mo kailangang pagpawisan yung kakainin mo. Pero dahil sa kasalanan, kailangan natin pagpawisan.
yung ating kakainin. For sin. Because of sin. Kaya nga, if something is wrong happening in our lives, let us check ourselves, mga kapatid. A simple check. Tingnan natin kung tayo ba yung napaglakad sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi from the very beginning, yun na yun. Ang judgment ng Panginoon. If you're not walking in the light, you're walking in darkness. And if you're walking in darkness, curse will follow it. Yung mga hindi magagandang bagay ay susundan ka sa ayaw at gusto mo, mga kapatid, dahil yung ang batas ng Diyos. Wala tayong magagawa. But if you're walking in the light, mga kapatid, walang kadiliman, walang anumang bagay na pwedeng sumunod sa'yo. Ikaw ay palaging nasa lugar na kalmado, ikaw ay palaging nasa lugar na ligtas. Purihin ang Panginoon. Nung tayo ay sumampalataya, tulad ng sinasabi ng ating banal na kasulatan, dahil walang ibang paraan eh. Ang paraan lamang para tayo ay ma-justify, maaring ganap, ay sumampalataya sa pamagitan ni Kristo. So dalawang bagay yan. Kailangan nating sumampalataya at ang kaparaanan lamang ay sa pamamagitan ni Kristo. Hindi sa pamaraan, sarili nating kaparaanan. Hindi sa paraan ng ating mga gawa. No amount of works can we be justified in the sight of God. Walang anumang gawa pwede nating gawin, pwede nating isuhol sa Diyos, ialok sa Diyos, O Lord, naging mabuti akong tao. O Lord, nagpapakain ako ng mahirap. O Lord, nagbibigay ako ng alms sa mga mahirap. O Lord, marami akong nagawang kabutihan. Tumutulong ako sa mga matatanda. Those works will not amount to God if it is not to the Lord Jesus Christ. Kung yung bagay na ginagawa mo ay hindi sa pamagitan ng pananampalataya mo kay Kristo, sa bagay na ginawa ni Kristo para sa iyo, walang kabuluhan lahat yan. Kahit ikaw na yung pinag-philanthropist at gumagastos ng trilyon-trilyon na pera para tumulong sa mga mahirap, walang kwenta yan. Walang kwenta yan. Ang kailangan ay sumampalataya ka, at ito ay sa pamagitan lamang ni Kristo. Si Kristo. Pag nakalimutan mo si Kristo, walang kabuluhan ang pananampalataya mo. Siya lamang, mga kapatid. Siya lamang ang may kaparaanan para baguhin yung kalalagayan natin ngayon. Ang kalalagayan natin ngayon ay nasa ilalim ng sumpa dahil sa kasalanan na nagawa ni Adan. Dahil sabi ng Romans chapter 5 verse 12, mga kapatid, yung kasalanan ng isang tao, dumalo ito sa lahat ng tao. Sa ayaw at gusto natin, may namana tayong kasalanan, mga kapatid. At kung ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ang nakaumang sa atin ay kamatayan. Kailangan mawala yun. Unfortunately, we are born with that. May nakaumang na kamatayan sa atin, mga kapatid. So kailangan mawala yun, mga kapatid. At ang unang hakbang na binigay ng Diyos sa atin, mga kapatid, ay sumampalataya kay Kristo Jesus para tayo maaring ganap. Amen. Yun ang first, yun ang unang-una. Kaya nga sabi ni Brother Branham, ulitin ko, the beginning of justification is repentance, sabi niya. Yun ang umpisa ng justification. Ano ba ang repentance? Pag may binabautisman, pinapaalala natin ito, mga kapatid, na yung repentance is just not recalling, mga kapatid, all the things that you have done wrong, things that you see as a sin, mga kapatid, pagsalangsang sa kalooban ng Diyos, na parang gumagawa ka ng listahan na napakarami, mga kapatid, at sinasabi ito yung mga bagay na nagawa ko laban sa Panginoon. That's not it, mga kapatid, but it's part of it. Kailangan meron kang pagpapasya sa iyong sarili, mga kapatid, na nakita mo nga ng kasalanan ay kasalanan nga. Na ikaw ay nagkasala nga. Ulitin ko, dapat nakita mong nagkasala ka. Kasi kung di mo makita na may kasalanan ka, there's nothing to repent. Bakit ka magsisisi kung wala kang kasalanan? Pero sabi ng banal na kasulatan kasi, hindi lang sa Romans chapter 6 verse 23. Sinasabi rin sa Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid kahit isa, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So nakikita natin, mga kapatid, we are born sinners. At kung tayo ay born sinners, mga kapatid, hallelujah, kailangan maalis yan. At binigyan tayo ng kaparaanan ng Diyos. Kasi kailangan nating sumampalataya. At ang sa ating pagsampalataya, ihahayag niya na inosente tayo, wala tayong kasalanan. Amen. Pero hindi nagtatapos doon. See, when you see, pag nakakakita ka ng relasyon ng leader sa ka-follower, kahit saan yan, sa school man yan, sa opisina man yan, sa pananampalataya man yan,
the follower must always obey the word of the leader. At ang leader natin ay ang Panginoong Kristo Jesus. So, kailangan natin sundin ang kanyang mga sinasabi sa kanya. Because He is also the Word. Ang ating Panginoong Kristo Jesus ay siya rin ang salita. Kaya, ang basihan ng ating pananampalataya ay sasampalatayan natin ang salita ng Diyos. Amen. Kung hindi natin sasampalatayanan ang salita ng Diyos ng buong buo, hindi pwedeng 99% o kaya 101%. Dapat 100%. Hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra dahil ito may sumpa. Sabi ng Revelation 22 verse 18 sa 19. Pag dinagdagan mo, idadagdag sa ilat ng sumpa na nakasulat sa banal na kasulatan, at kung babawasin mo, alisin naman ang pangalan mo sa aklat ng buhay na tila baga hindi ito nakikita ng denominasyon, dagdag bawas sila ng walang pakundangan na hindi nila kinakatakutan to. Na minsan nga, ako'y nagtatrabaho pa, nakasalubong ako ng mga tupa ni Feriol, yung Fort Watch. Hinihinga, di ba may mga sobra yun na kulay blue, kami nakalagay love offering. Doon po sa, ako'y nasa Santa Mesa pa, pagbaba ko, kailan bababa ako sa Farmers, doon ako sasakay mga kapatid. Doon sa taas ng Farmers, sinalubong ako ng dalawa. Brad, love offering, sabi. Sabi ng banal na kasulatan, huwag kayo magdala ng supot. Ba't may dala kayo ng supot? Bigla ba naman ako inipit, sabi sa akin. Huwag kang maingay, kundi, malilintikan ka sa akin. Sabi, bigla ko humiwalay, punta ako na. Di, inipit ako, naglalakad. Pero nagkita ko ng maraming tao. Pagdating doon sa maraming tao, kung bigla akong humiwalay, ganyan ba't tinuturo sa inyo naman ng palataya? Na manakit kayo ng tao, kung saan sinabi ng Diyos na huwag kayong magdala ng supot, pero may dala kayong supot, at huwag kayong bumati sa daan, pero bumabati kayo sa daan. Alam niyo ba na sabi ng banal na kasulatan, yan ay may sumpa. Sabi ng Kabayagan 18, 22, 18, at hanggang 19, yan ay dagdag at bawas, at maaalis ang pangalan mo sa aklat ng buhay o dadagdag. Aba mga kapatid, hanggang sa makasakay po ako sa sasakyan, sa jeep, hindi ako hinintuan na humihingin, Brad, bawiin mo. Brad, bawiin mo. Brad, bawiin mo. Hindi nila may tanggi dahil yun ay totoo. Talagang sinusundan ako. At pinapagawa, at kapag bawiin yun ang salita ng Diyos. Sayang yung mga ganong dati. Kung ako'y nasa ganon pa rin kakalagay, hindi ko pa rin inintuan yung ganon. Alam nyo ngayon, every time na meron pa rin ako nakikita, sinishare ko pa rin ang salita ng Diyos. Sinishare ko, naniwala o hindi, sinishare ko pa rin. Pero lang kasi araw-araw eh. Araw-araw ako malis, araw-araw meron akong nakakausap. Minsan hindi maganda yung palaban ka rin. Kasi kaysa makaakay ka, talagang magpapalutak-takan tayo. Pero habang tumatanda ka, nakikita mo na hindi gano'n ang kaparaanan ng Panginoon. Ang kaparaanan ng Panginoon ay kabig, hindi mga kapatid tulak. Kakabigin mo sa lahat ng paraan na makabig mo upang mailapit mo siya sa Panginoong Kristo Jesus. Pag tinulak mo siya, nagkulang na. So ganun palagi ang kaparaanan natin. So we have to understand yung backdoor approach. Hindi ka atake harap-harapan pero umatake ka sa likuran na hindi niya nalalaman. Hindi niya nararamdaman, mga kapatid. Ngayon, hindi mo magagawa yan kung kapos ka. Pag kapos ka, mga kapatid, mo magagawa yun. Kasi every time mangangatwiran siya, wala kang fallback. Ipit ka agad. So kailangan, pag kumilos ka ng ganun, dapat sigurado ka na alam ang ginagawa mo. Mga kapatid, purihin ang Panginoon. At ini-encourage ko kayo, magpakatatag kayo, magpakabiyasa kayo sa mensahe. Para pag kayo nakaharap ng mga denominasyon, hiipuin kasi ng Diyos ang puso ninyo. Hindi lahat naman masisiran mo. Meron yung nag-aalangan ka, pero meron yung magtataka ka. Bigla mo na lang mababanggit ang salita ng Panginoon sa Kanya at maganda yung sharing ninyo. Kung kontra man, maganda pa rin yung sharing ninyo, mga kapatid. Nasubukan ko sa pila sa SSS. Hanggang sa matapos yung pila na, kita ni Sister Joy, kasama kami. Nagsisharing kami. Mga kapatid, manggagawa rin sa isang gawain. Hindi kami nag-away. Sharing lang. Pagdating ko ng bahay, chinat pa ako. Meron din isang babae, Iglesia ni Cristo, ganoon din. Iglesia ni Cristo. So dapat sinishare natin yun, mga kapatid. Ang mensahe, wala tayong dapat ikaya dito. Hindi natin dapat ito kaya, mga kapatid, dahil kahit anong gawin ng ibang pananampalataya, hindi nila itong itaw. Yun ang katotohanan, mga kapatid.
Kaya napakapalad natin na binigyan tayo ng isang mensahero, mga kapatid, sa huling kapanahonan. Kaya ang palusot na lang din nila dyan, yung rapture. Kung alam, binigay lahat ng propeta ninyo, ang lahat ng kasagutan sa misteryo, kailan magra-rapture? Yun na lang. Pero alam mo naman natin, mga kapatid, na yung event, ibinigay. Binigay yung event. Paano ito mangyayari? Pero hindi natin masasagot kung kailan, mga kapatid. Dahil yung sinasabi ng banal na kasulatan, ang nakakaalam lamang si Kristo. Wala nang iba. Yung araw, mga kapatid, at oras. Kaya wala tayong ano dyan. But we know the signs of the times. Kung pupunta tayo ng Matthew 24, alam natin yung signs of the times. Mga kapatid, Matthew 24, makikita natin yung fig tree. Na pag yung fig tree, sabi doon, sumukling na ang kanyang mga dahon, at ang fig tree ay tumutukoy sa Israel, sa banal na kasulatan. At noong 1948, mga kapatid, naging independent nation ang Israel. So alam natin, yung fig tree tumubo na. At kung sumukling na ang dahon, mga kapatid, ng fig tree, alam natin, sabi ng Panginoong Kristo Jesus, malapit na ang tag-ani. At kung malapit ng tag-ani, mga kapatid, kailangan nakahanda tayo palagi. Sige, kailangan nakahanda tayo palagi. Anumang oras, mga kapatid, na magkaroon ng pag-aani, handa tayo. Ang tagal na, 1948 na. 1948 yun, tagal na, di ba? Pero what is that in the time of God? 1,000 taon. Isang araw ng Diyos sa 1,000 taon. Anytime, within the day. Within the day pa rin yan. Anytime na gusto ng Diyos mag-rapture, it is still within the day. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Salamat sa Diyos at ipinakita niya ang mga bagay na ito sa ating mga kapatid. Hindi tayo iniwanan ng ating mensahero na nangangapatay sa dilim. May mensahe na iniwanan sa atin at kaming mga pastor, dinidiinan na lamang po namin ito. Kung may nakikita po namin na pwedeng pang diin, dinidiinan namin upang mas lalo tayo, mga kapatid, maging masigasig sa ating pananampalataya. Purihin ang ating Panginoon. So may pagpapalit, mga kapatid, ng kalalagayan. Mula doon sa makasalanan tayo, dati, mga kapatid, galit ang Diyos sa atin, dati wala tayong kapayapaan sa harapan ng Diyos. Napalitan yun, mga kapatid, na hindi na siya laban sa atin. Naging kalmado na, payapa na, mga kapatid, na ibalik na, mga kapatid, yung dating kalalagayan dahil na-justify tayo. But the thing is, hindi humihinto doon. May balik pala na. Parang mag-boyfriend, nag-away, nag-split, nagkabalikan. Hindi naman ang timano, di ba? Hindi naman ang timano, love-love na sila agad yun. Meron pa rin konting nararamdaman isa't isa na. Di ba? Naiilang pa rin. Sino ba may mga boyfriend dito, girlfriend? Nasaan ka ba? Ayaw mami. Pero ganun yan. Nasusubukan natin o masusubukan ninyo pag nagkaroon kayo ng boyfriend, girlfriend, mga kapatid, at kayo ay naghiwalay dahil tataas ng pride ninyo, pero mahal pala ninyo ang isa't isa, darating ang araw, magkakabalikan kayo. Pag nagkabalikan kayo, hindi naman instantly na ibabalik yung dating relasyon. Nagkakailangan pa. Nailang pa kayo sa isa't isa. Hanggang sa unti-unting bumalik, mga kapatid, yung dating pagtitinginan at hihigit pa doon sa dating pagtitinginan dahil meron na kayong natutunan sa nakalipas, mga kapatid, na mga pangyayari sa buhay ninyo. Ganon din sa atin, mga kapatid. Pinapanumbalik tayo ng ating Diyos, we were justified, pero yun pa rin, mga kapatid, ay unang hakbang. Meron pang mga susunod na hakbang at yan ay tatalakayin natin sa mga susunod, mga kapatid, na pangyayari. So, makikita natin, sa tanging si Kristo lamang ang paraan. Walang ibang paraan. At kailangan ang pananampalataya, mga kapatid, sa kanyang mga salita. At kung hindi ka marunong magpakumbaba, hindi ka susunod sa salita ni Kristo. Kasi meron kang taglay na sariling kaparaanan, meron kang taglay na sariling prinsipyo sa buhay, nais gawin sa buhay, at komportable ka na gawin yon. At pag biglang ikaw ay na-reconcile back sa Diyos, maraming bagay na adjustment kang gagawin. Tama si Sir Rabi? Nadaanan mo, ano? Marami sa atin yan, daanan natin. Mga kapatiran, Sister Joy, Brother Rolly. So naninibago ka. Hirap ka, mga kapatid, dahil meron kang nakagawian. At yung nakagawian na yun, mga kapatid, ay hinahanap ka pabalik doon sa dati mong gawain. Gusto mong iwanan, pero hindi naman biglangan mangyayari. Kasi nga, sabi ni Brother Branham, babes are not born of men. Ang mga bata hindi pinanganak ng mga magulang na. So may proseso. Dumadan tayo sa proseso
Mga kapatid, kung saan tinatapyas ng Diyos yung mga magagaspang na bagay sa atin, yung hanggat kaya natin. Sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13, mga kapatid, hindi tayo, mga kapatid, ilalagay sa tukso, hindi pa itulutan ng Diyos, matukso tayo. Hindi yan pagsubok ha. Ang kaaway, tinutukso tayo. Pero sasabihin na Diyos, oh, stop, hanggang dyan ka lang. Hanggang dyan ka lang, hanggang dyan lang ang pwede mong gawin sa akin, anak. Oh, purihin ang Panginoon. Hanggang dyan ka lang. Tingnan niyo, there had no temptation taken you, but such as is common. The thing na ginagamit ng kaaway sa atin para tuksoin tayo, pag tinukso ka mga kapatid, the ill intention there ay para bumagsak ka, para magkasala ka. That's the intention there, mga kapatid ng kaaway. Hindi tulad ng pagsubok, titignan mga kapatid sa pagsubok, kung ikaw ay nagkakaroon ba ng improvement. Parang test. Ano kayong alam na nito? So magbibigay ako, yung tinuro ko, titignan ko nga kung anong nalalaman niya. Kapag nagbigay ka ng isang 50, ibig sabihin, bagsak mo ang 50 ngayon. 71. Pasado pa. Drop na yan, bagsak na yan. Ano? 50 mga kapatid. 75 ay pasang awa. 50 ay walang awa. Si ganun din ang Panginoon. Tandaan natin, sabi doon sa Hebrews 2:14 na tayo magbibigay sulit sa ating Panginoon. Tapos balikan natin ito. There had no temptation. Hebrews 2:14 nga pala. Pero 2:14 yan yung sons and daughters. Ano? Pakitype na lang. No temptation. Ay, naked in the eyes of God. Naked in his eyes. Hebrews yan. Naked eyes God. Anak, tumatanda na tayo mga kapatid. Pero dapat hindi nawawala yung versikulo at application ng salita. Kasi kung panay memorization, ang dami mga kapatid, sa denominator, grabe, memorize nila yung verse. May kakilala ko ba? Kausap ko. Yung tatay na niya, yung Jimmy, bro, kami nag-sharing kami. Hindi ko kami ang Biblia. Hindi natuwa naman ang Biblia. Verse na sinasabi. Sabi ko, alam niya, so hindi ko na kailangan magbuklat ng Biblia. Siya na yung alam ko yan. Babanggitin niya, alam ko yan. Wala kami memorize, Brad. Wala na yatang ginawa kundi mag-memorize. Pero yung application, wala. Sa atin, mga bobo tayo. Pero yung application, alam natin. We know the verse, pero alam natin yung application. Yun ang mahalaga. Sabi dito, neither is there any creature that is not manifest in His sight. But all things are naked and open unto the eyes of Him. Hallelujah. Purihin ang Panginoon with whom we have to do. Magbibigay sulit tayo. Sabi dyan. Kasi alam ng Diyos lahat, nakikita ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ating ginagawa. Then, magbibigay sulit tayo sa Kanya. At pag nagbigay sulit siya, mga kapatid, hindi tayo nakapasa, oh, balik ka. Kay Peter. Kay Peter. At marami sa atin, mga kapatid, na hindi sinasadya dahil bata pa sa pananampalataya. They look like mature from the outside, pero yung kinikilos, mga kapatid, immature pa sila sa pananampalataya. So pag sila ay nagkakasala, naniniwala ako na unawaan ng Diyos yan. Kasi immature pa, bata pa sa pananampalataya. Iba yung bata at bata sa pananampalataya. Yung bata sa pananampalataya, pwedeng matagal ka na nabautismuhan, pero yung kaalaman mo sa kalooban ng Diyos parang stagnant, hindi masyadong umuunlad. Yung bata, tulad na nga ito, bata pa sila. Si Jello, si Tom. Baka mahulog yung ulo mo. Tanggalin mo yung dam, alam mo ba, dam, basura. Alam mo, marami akong nababasa. Dam. Tanggalin mo yun. Okay na yung pangalan mo, Joy. Ikaw si Lea Joy, di ba? Oh, ayos na yun. Lea na, Joy pa. Lea, asawa ng Isaac, tapos Joy pa. Tanggalin mo na yung dam. Puri.
Panginoon. Hallelujah. Agad ba yun? Saan tayo napunta? Purihin ang Panginoon, mga kapatid. So, bibigay sulit ang Diyos, mga kapatid. Nagbibigay sulit siya. Kaya nga sabi ng ating banal na kasulatan, tingnan ninyo kung kayo palaging palagian kung kayo nasa pananampalataya. Kasi, tinetest tayo palagi ng ating Panginoon. Di tayo tinutukso. Sinusubok yung ating pananampalataya. At ang pagsubok, punta tayo doon sa Romans chapter 8, verse 35. Tingnan niyo yung pagsubok, grabe. Kaya huwag kayong mawalan ng loob. Who shall separate us from the love of Christ? Inuna agad yun. Inuna agad yung Pablo. Pero yung susunod, mabigat. Sabi lang, shall tribulation? Dakilang paghihirap ba? Dahil sa dakilang paghihirap ba, mawawala yung pag-ibig ni Kristo sa iyo? Sabi ni Pablo, hindi. Anong sumunod? Distress. Persecution. Famine. Kagutuman. Nakedness. Kahubaran. Peril. When you say peril, mga kapatid, ito ay bagay na hindi maganda na mangyayari sa iyo. Sword, tabak. Lahat yan ay makakasakit at makakagawa ng bagay na hindi maganda sa iyo. Persecution, pag-uusig. Distress, yung bagay na hindi maganda na nangyayari sa iyo. Persecution, inuusig ka. Yan ba ay makapaghihiwalay ng pag-ibig ni Kristo sa iyo? Sabi ni Pablo. Ang tanong na yun, mga kapatid, ay nandyan na ang kasagutan. Ang tawag yan, Sister Ruth? Umpisa sa C. DJ. Yung tanong na alam ang sagot. What it is again? Rhetorical. Categorical question. Pag categorical question, mga kapatid, alam mo na yung sagot. Tinatanong mo na. Alam na yung sagot ng mga mananampalataya. Hindi pa sa isa niya. Yan ba makapag-iwalay sa inyo kay Kristo? Hindi. Yung tribulation ba? Dakilang paghihirap ba? Yung distress ba? Pag-uusig ba? Kahubaran? Kagutuman? Sabi, hindi. Pero, dadaanan ninyo yan. Yan ay bahagi ng pagsubok ninyo. Kaya nga sabi doon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, kung babalikan natin, hindi aalisin ng Panginoon yan. Kung inaakala natin na aalisin ng Panginoon ang ating buhay pananampalataya, mga kapatid, sa piling ng ating Panginoon ay is just a walk in the park or bed of roses, mga kapatid, nagkakamali tayo. Ang ating lakad sa Panginoon ay meron lahat yan. Kaya nga sabi doon sa John chapter 16 verse 33, pagsamahin natin para makita natin. Sabi doon sa John chapter 16 verse 30, these things I have, Jesus Christ ang nagsasalita dito, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. Magkakaroon ka pa rin ng kalmado na emosyon, kapanatagan. But be of good cheer. In the world you shall have tribulation. Magkakaroon tayo ng dakilang kapighatian, but be of good cheer. I have overcome the world. Yung bagay na tinadaanan natin, nadaanan niya na. Kaya alam niya paano tugunin yung ating mga problema. Amen. Alam niya. Hindi pwedeng din niya alam kasi siya mismo, dinaanan niya. Siya mismo, nadaanan niya yung hirap. Siya mismo, mga kapatid. Hallelujah! Alam niya ang bigat ng pasanin ng isang tao. Kaya pag tayo humingi ng tulong sa Kanya, lumapit sa Kanya, sabi mga kapatid, sa John chapter 6, mga kapatid, lahat ng lumalapit kay Kristo ay hindi niya ipagtatabuyan. Purihin ang Panginoon. See, when you are justified, your relationship to God, mga kapatid, is restored back. Pero hindi ka dapat hihinto doon. Uy, tapos na. Yun ang problema doon sa once saved, always saved. Dahil akala nila justified na sila, lahat ng kanilang gagawin sa buhay, kahit yung mga pasalangsang sa kalooban ng Diyos, justified pa rin sila. No, it's not. Kung ikaw ay inaring ganap ng Diyos, mga kapatid, may bagay na nilagay sa puso mo. Ang bagay na nilagay ng Diyos sa puso mo ay ang banal na Espiritu Santo na siyang gagabay at mangunguna sa iyo upang yung mga bagay na gagawin mo ay ayon sa kalooban ng Diyos. At kung mali, mga kapatid, yung ginagawa mo, susumbatan ka. Amen. Salamat, Lord. Susumbatan ka at pag sinumbatan ka, kailangan makinig ka.
Dahil yun lamang ang kaparaanan, mga kapatid, para makapaglakad ka nag-justified palagi sa harapan ng Diyos. Justification does not stop. Mga kapatid, there should be always present justification all throughout. Because you are not perfect. Bawat lakad mo, mga kapatid, sa mundong ito, may nagagawa kang bagay na hindi maganda. Bawat araw. Sa iwa't gusto mo, mga kapatid, kung minsan ayaw mong gawin, nagagawa mo. Pero nagawa mo na eh. So anong gagawin mo? Alam mo, in the sight of God, mali yun. Yung nga lang, papatulan mo yung better pa o bitter out? Bitter out? Buttered up? So tatlong na parang pagpipilihan ngayon. Better, bitter, buttered. Sabi ni Sister Joy, kawawa talaga mga kalalagyan sa Siyudad Real. Sabi, sila huwag tumatutuwa. Kung minsan gusto kong pigil, baka ano eh. May influence yan sa siya mga kapatid. So, grabe yung buttered na pala kayo. Ang buttered yung lalaki, hindi yung babae. Grabe. Lalaki ako. Purihin ang Panginoon mga kapatid. So nakita natin, may bagay tayong dadaanan sa ayaw at gusto natin. But if we go back to 1 Corinthians chapter 10 verse 13, Brother Joel, makikita natin dyan lahat ng ating dinadaanan. Yung tukso na ginagawa ng kaaway, mga kapatid, ay nagiging pagsubok sa atin ng Diyos. At hindi pa hitulutan ng Diyos na hihigit sa kaya natin ang tukso na gagawin ng kaaway sa atin. Hindi niya pa hitulutan. Tingnan niyo. They had no temptation taken you, but such as is common. Tayo lang yung nagre-react masyado. Kaysa umasa tayo sa Panginoon at tumingin tayo sa Panginoon, ang tingin natin parang nag-crumble na yung buhay natin. But it's not. God is in control. God is always in control, mga kapatid. God is in control at gusto niya, umasa tayo sa Kanya, mga kapatid. Huwag tayo makalimot sa Kanya. Palaging siya, mga kapatid, ang ating iniisip sa lahat ng pagkakataon na tayo dumadaan, mga kapatid, sa mga pagsubok. Dahil sabi niya, hindi tayo bibigyan ng tukso. Hindi niya pa yung tulutan ng bawal. Katutuksoin tayo nang higit sa mga kaya natin. Kung di bibigyan tayo ng kaparaanan, mga kapatid, to make away this escape. Make away this escape that you may be able to bear it. Nakita ninyo, para mapasan ninyo. Hindi sa sinabing mawala yan para komportable ang buhay ninyo. That's not Christian at all. Being a Christian, you have to bear. Kailangan mong pasanin yung pinapapasan ni Kristo dahil yung pinasan niya para sa'yo, hindi mo kayang pasanin. Binibigyan ka lamang ng konti na patikim dun sa bagay na pinasan niya. At kung reklamador ka, mga kapatid, nakakaya sa Panginoon. Huwag tayo maging reklamador sa Panginoon. Unang-unang gawin natin, magreklamo tayo sa Kanya. Panginoon, lumalapit ako sa iyo dahil hirap na hirap ako sa buhay. Pwede pa, pag-anin mo naman ang aking buhay. Binubugbog ako araw-araw ng aking isis. Alam niyo, sabi ng ating banal na kasulatan, sabi niya, command ye me. Sabi niya, utusan. Can you see that? God is willing na utusan natin siya. The God that created all things is inviting us, mga kapatid, na, tingnan mo nga yung brother, command ye me. Alam mo sa Israel, kita niyo mga kapatid, command ye me. Sabi niya, utusan ninyo ako, ibig sabihin. Thus said the Lord, the Holy One of Israel and His Maker, ask me of things to come concerning my sons and concerning the work of my hands, command ye me. Utusan ninyo ako. Gaganapin ko ito para sa mga anak ng Diyos. Kung minsan tayo nagkukulang, di tayo nagbabasa. The power of the Word of God is so powerful. Pag nagamit mo ito ng tama, mga kapatid, it will be for your own good. Pag hindi mo ginamit, it's for your disadvantage. Kung anak ka ng Diyos, dapat, sabi ni Brother Branham, di ba, ito yung binigay na sandata sa atin mula Eden hanggang rapture. Sabi ni Brother Branham, mula Eden hanggang rapture. Ito yung sandata natin. So sa ating pagkikipagbaga sa buhay, yung salita ng Diyos, balikan natin palagi. Sinabi mo, Panginoon, di mo kami pabayaan, di mo kaiwanan. Bakit ganito ang buhay? Pwede ba patunayan mo sa akin ang iyong salita ay buhay at makapangyarihan? Pangyarihin mo po sa aking buhay.
Kung may bagay ka pong nakikita sa akin, nalabag sa iyong banal na kalooban, ipahayag mo po. Kung ito po hindi ko nakikita, lumalampas sa aking pangunawa, lumalampas sa aking pananaw. O Diyos, ihayag mo sa akin para makahingi ako ng tawad at maging wasto sa iyong harapan ng aking kalalagayan, upang sa mga bagay na aking hilingin sa iyo, sinabi mo, ibibigay mo ang nasa ng aking puso. Sinabi mo, utusan kita. Sinabi mo, hindi ako pababayan, hindi ako iwanan. Sinabi mo, lahat ng bagay na hilingin ko sa iyo, kung hindi ako magdududa, kung hindi ako magdududa, ay ibibigay mo. Ngunit pag ako'y nagduda, huwag akong aasa na meron akong matatanggap. Sabi ng aklat ng Santiago. A man that is double-minded, sabi ito mga kapatid, huwag siyang umasa na meron siyang matatanggap. It should be one that-minded ka dapat mga kapatid. Pag ikaw lumalapit sa Diyos, sabi ni Brother Branham, hindi ka dapat magdududa. Dapat tinanggap mo na. Tapos na. At mangyayari na lamang. Hindi mo na lamang mangyayari. Siyangkinin mo na. Every time lumalapit tayo sa Diyos, alam niya ang pangangailangan natin. Hindi pwedeng hindi niya alam. Alam niya. Alam niya ang ating pangangailangan. Tayo lumalapit sa Kanya at hindi tayo matitiis dahil siya mismo naranasan niya. Kaya pagkakalog na yun. But, hello, sa ating paglapit sa Kanya, gamit ang salita ng Diyos, dahil yun ang ating sasampalatayanan. Makikita natin mga kapatid na hindi lamang tayo dapat hingin ng tawad sa Kanya pag tayo nangagawa ng kasalanan. Kapag pinahayag ng Diyos sa iyo na ikaw ay nagkasala, hindi ka lang hingin ng tawad na as if, Lord, patawarin mo ako, nagkasala. Hindi ganoon yung approach mga kapatid sa Diyos. Ang godly repentance ay makikita natin sa Psalms chapter 51. Yun yung panahon na nakapag-commit ng adultery mga kapatid, si David. At makikita mo na, gusto nyo ang godly repentance, basahin po ninyo yun. Pero ang isa pa na godly repentance mga kapatid ay yun sa alibughang anak. Yung alibughang anak, winaldas niya. Lahat mga kapatid na inheritance niya, winaldas niya mga kapatid sa kalayawan. At dumating yung pagkakataon na ang kinakain na lamang niya mga kapatid ay pagkain ng baboy. Think of that. A very wealthy person, dumating siya doon sa kalalagayan na yung pagkain ng baboy, willing siya na kainin na yan. Pagkain ng baboy, hindi pagkain ng tao, pagkain ng baboy. Dahil wala na siya. Now look, dumating sa kanyang puso at kaisipan, mabuti pa doon sa tahanan ng aking ama. See, ang mga alipin doon, they have enough. Sapat. Pero ako dito, kinakain ko, hindi makain ng tao. Pagkain ng baboy. Now, look, tignan ninyo yung matibay na pagpapasya na ginawa niya. So dito makikita mo yung kalalagayan para ang Diyos titignan ka na pwede kang arriba na. Kasi kailangan may sampalatayanan niya. At sasampalatayan mo si Kristo at si Kristo yung salita. At sinasabi ng salita ng Diyos, sa paglapit mo sa Diyos bilang isang nagsisisi na tao, sabi mga kapatid ng alibughang anak, ako'y babalik sa aking ama. At sasabihin ko sa aking ama, huwag mo na akong ituring na anak. Ituring mo akong isa sa mga alipin. Ganun mo ako ituring. Nakita natin mga kapatid, doon sa pagiging waldas, doon sa pagiging mataas mga kapatid, dumating siya doon sa kalalagayan na walang-wala siya. At naisipan niyang bumalik mga kapatid, doon sa kanyang ama, hindi sa kalalagayan na, oh ama, narito na ako, ibalik mo kung anong kalalagayan ko dati. Hindi, siya mga kapatid ay bumalik mga kapatid, doon sa kanyang ama, sabi niya, huwag mo na akong ituring. Nag-aalala siya na baka pag siya'y lumapit, inunahan niya na doon sa kanyang kaisipan. Baka ako'y tanggihan ng aking ama sa pagwawaldas na ginawa ko. Kaya bago pa lamang ibuka ng aking ama ang kanyang mga bibig, sasabihin ko na sa kanya, ituring mo na ako ng isang alipin. Ngunit siya ay nagkamali mga kapatid, dahil yung ama, nakita niya yung kanyang anak, malayo pa, tumakbo yung ama. Hallelujah! Tumakbo siya at paglapit ka doon sa kanyang anak, iyakap niya yung kanyang anak, hindi pagtanggi ang kanyang naranasan, kundi pagtanggap ng ama sa kanya, na ganon din ang sinasabi mga kapatid. Hallelujah, ng talinghangang ito na tayo man ay winaldas natin. Bata ka pa, hindi ka pa mananampalataya, o bata ka pa sa pananampalataya, nawawaldas mo ang biyaya ng Diyos mga kapatid. Pero pag ikaw'y bumalik sa Diyos, hallelujah, bukas para ang kamay ng Diyos para ikaw ay tatanggapin, mamahalin, hindi
Hindi lamang ibabalik ang kalalagayan mo, mga kapatid. Hallelujah! Hindi ka lamang patatawarin, hindi ka lamang tatanggapin. Bibigyan ka pa ng singsing. Gagamitan ka pa. Ibabalik kung ano ang meron ka. Bibigyan ka ng kapangyarihan. Amen. Ring is power. Hindi lamang bigyan pinalik yung tsinelas, bigyan niya siya ng panghabak. Hindi lamang tsinelas, bigyan niya siya ng damit. Kung di sinuotan pa siya, mga kapatid, ng singsing. At ang singsing ay simbolo ng power and authority. Ganon din ang ginawa ng Diyos sa atin. Sa kalalagayan ng inawagas natin, mga kapatid. Hallelujah! Ang biyaya ng Diyos nung tayo wala pang sa pananampalataya at nung bata pa tayo sa pananampalataya, mga kapatid. Ngunit nung tayo nagbalik lang sa Diyos, handa ang Diyos ibalik lahat sa atin ang nawala sa atin. Hindi lamang din nawala, but God has given us the power and authority. Para tulad ng sanlibutan na ito, sabi niya sa 1 Corinthians chapter 6, mga kapatid, hindi pa ninyo alam na hatulan ninyo ang sanlibutan. That's power and authority. Sabi niya, mga kapatid, hallelujah, sa Revelation chapter 1 verse 6, tayo magiging hari at saserdote ng Diyos. That's power and authority, mga kapatid. Oh, purihin ang Panginoon. Salamat ng Diyos, sinahinggan mo kami. Salamat ng Diyos sa kalalagayan namin na marumi. Dinampot mo kami. Nilinis mo kami, Panginoon, para mailaan. Hallelujah, sa kalalagayan na magagamit mo, Panginoon, para sa iyong mapasan. Purihin ka, Panginoon. Purihin ang kabutihan ng Diyos. Purihin, hallelujah, ang kaluwalhatian ng Diyos. Tayo tumayo lahat at tayo manalangin. Oh, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Nagilang Diyos, sinasamba namin sa oras na ito. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Wala po kaming may harap sa iyo ng katwiran, Panginoon, at ng mga bagay na taglay namin ngayon ay galing sa iyo, Panginoon. At kung kami, Panginoon, kinukulang sa mga bagay, alam po namin, sabi mo, hindi mo kami paintulutan na madukso. Sa kalalagayan, hindi po namin kaya. Bibigyan mo kami ng kaparaanan para mabuhat namin anumang pasalin ipagkagulo mo sa amin. Pahintulutan mo na mangyari sa amin. Oh, dakilang Diyos, lumalapit kami sa oras na ito, Panginoon. Hayaan mo maghanap ang mga bagay na ito sa aming lahat. Upang sa aming paglalakbay, Panginoon, may kapanatagan nga ang aming mga puso, ang aming isipan. Hindi na namin kailangan isipin pa, Panginoon, paano kami pumunta dito. Hindi na namin isipin pa, paano ikabubuhay namin dahil ipinoprovide mo ito. Bakit pa po kami, Panginoon, mag-iisip pa? Tutulungan mo kami. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, the kingdom of God and His righteousness, and His righteousness. Oh, dakilang Diyos. Hayaan mo makatayo po kami sa iyong harapan. Declared as innocent and righteous in your sight. Sa umagang ito, Panginoon, upang sa aming paglapit sa iyo, pag kami po ay may mga pangangailangan, pag kami po ay may mga kabigatan, tutugon ka agad dahil sabi mo, ikaw ang palagian na tulong, Panginoon. Ikaw ang palagian na tulong, Panginoon. Yes. Oh, dakilang Diyos, ikaw ang palagian tulong namin. Hayaan mo mangyari ito sa amin tuwing, Panginoon. Oh, dakilang Diyos, mahal na mahal ka namin. Oh, dakilang Diyos, nais ka namin sambahin, Panginoon. Hallelujah, sa oras na ito, amitin po natin sinasamba kita. Mga kapatid, hallelujah. Hallelujah. Magbalik tayo ng pagsamba sa ating Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Musicians, please. Oh, purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. You love the Lord. Purihin ang Panginoon. Oh, hallelujah. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. Bless this church, Lord God. Hallelujah. Ingatan mo, Panginoon, ang iglesia mo ito. Sa iyo mo kami pong tinatagupilin. Buti ka to'y mo linis at binawa. Oh, hallelujah! Kasing dakila ang pag-ibig mo.
lahat ay umupo at manalangin. Panginoon, muli po napapasalamat kami sa oras na ito, Panginoon. Meron pa kaming kalakasan, hiningan ng buhay, upang ikaw ay aming mapaglingkuran. Yes, Lord. Salamat sa kabutihan mo sa amin, sa pag-iingat mo sa amin. Nga po. Salamat sa mensahe na ipinarating mo sa amin, Panginoon. Lord, personally nagpapasalamat ako, Panginoon, sa muli mong pagpapaalala sa akin na ikaw ang aking Diyos, ng aming Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Gusto ko na nga po sana sumukong, ngunit na pinaalala sa amin ng aking mahal na pastor na ikaw nga, Panginoon, hindi ka sumuko. Hallelujah. Dinala mo sa krus ng Kalbaryo ang bigat ng pasakit na ginawa sa iyo ng mga tao. Kami ay napakaliit lang ng dinadaanan. Lord, tulungan mo kaming lahat na ikaw ang makita, Panginoon. Sa bawat paglalakbay namin sa sanlibutan na ito, nawa, Panginoon, laging ikaw ang nasa harap namin. Lord, salamat sa patuloy na biyaya sa mga taong ginagamit mo. Sa kabutihan mo, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon. Lord, batid mo, Panginoon, na ikaw ang laman ng aming puso. Tulungan mo kami, Panginoon, na higit pang lumalim ang ugnayan namin sa iyo. Lord, hallelujah. Lord, inilalapit din namin, Panginoon, sa iyo ang aming kapatid. Si Brother Russell, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Pinasyalan ko siya kagabi at nakita ko na siya ay payat na payat na. Oh, hallelujah. Sinabi niya sa akin, nahihirapan siya magsalita. Sinabi niya sa akin, siya raw ay may prostate cancer. At nakita po, Panginoon, pinakita niya sa akin ang findings ng mga doktor. O Lord, kahabagan mo siya, Panginoon. Siya nga po. Alam mo, Panginoon, na nagsisikap siya, Panginoon, na maglingkod sa iyo. Mga Kita mo, Panginoon, ang puso niya. yes, Lord, hallelujah. Naawa ko sa aking kapatid kagabi. Naawa ko sa kanyang kalagayan, Panginoon. Lord, di ba sinabi mo, ikaw ay aming Diyos. Yes, Lord God. Pumiling kami sa iyo at ibibigay mo ang nasa ng aming puso. Po. Inihiling namin, Panginoon, sa oras na ito, tanggalin mo ang espiritu ng karamdaman sa kanyang katawan. Yes, Lord. Yes, Lord! Mahal namin ang aming kapatid. Yes, Lord. O Lord, bahagi siya ng aming katawan. Tama. Panginoon, alam namin na ikaw aming Diyos, nakikinig ka ngayon, Lord. Yes, Lord! Tama. Amen! Hallelujah. Lord Jesus! Alam mo ang laman ng aming puso. Lord, mahal namin ang aming kapatid. Siya nga po. Siya nga po. Kabagan mo siya, Yes, Panginoon. Lord God. Hallelujah. Tanggalin mo ang espiritu ng kaaway sa kanyang katawan sapagkat ang kasakit, karamdaman ay gawa ng kaaway. Lord, nagsusumamo kami sa iyo. Oh Lord, isa kang Diyos na mabuti. Yes, Lord. Kung ano yung ginawa mo noon, magagawa mo rin Yes, ngayon. Lord. Hallelujah. Pag-isahin, pagtagpo-tagpuin mo ang aming mga pananampalataya, Panginoon. Hallelujah. Pagkapitin-bising mo kaming lahat, Yes, Lord. God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Titiwala kami sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, Yes, Lord. hawakan mo ang kanyang karamdaman. Oh, hallelujah. Oh, Lord, salamat din, Panginoon, sa oras na ito, sa mga ginamit mo, Panginoon, sa aming music ministry, Yes, Lord. sa aming MC, sa aming song leader, Hallelujah. Yes, Lord. at sa aming, Panginoon, ang mga nakinig ng iyong salita. Lord God. Nawa ito hindi lamang na narinig namin, bagkus, Panginoon, matanim ito sa aming mga puso at may pamuhay namin ang iyong salita. Lord, hallelujah. Lord, batid mo na nahihirapan kami sa paglalakbay namin sa sanlibutan na ito. Yes, Napakarami ng balakid, napakarami ng bitag ng kaaway. Lord. Sa paglabas pa lang namin sa aming baysambahan, nandiyan na ang bitag ng mga kaaway. Ngunit Panginoon, nananalig kami sa iyong pangako. Kami ay babakuran ng iyong banal na anghel. O Lord,
katulad ng sinabi ng aming mahal na pastor, tulungan mo kami at nawa makita namin, huwag naming malampasan ang biyaya na pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. O Lord, ikaw po ang manguna sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay. Dalahin mo po kami ng payapa at ligtas sa aming pansamantalang tirahan. Kung paano mo kami iningatan at dinala ng ligtas dito, ganun mo rin kami ingatan sa aming pag-uwi. At muli, Lord, mapasayo ang walang hanggang papuri sa bukod tangi at mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Ito po ang aming samo at dalangin. Lahat ng banal, magsabi na, Amen. Amen. Bless the Lord. Hallelujah.